Alhamdulillah mga kapatid, unang-una sa lahat, tayo ay magpasalamat kay Allah sa mga biyaya at pagpapala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Alam natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong suliranin sa buhay. May mga kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdaraanan natin, pero sa kabila ng lahat ay nananatili pa rin ang puso natin na naka-attach kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng mga pagsubok na yon ay hindi natin nakakalimutan ang pag-aalala natin sa Allah. Kahit anong bigat ng pagsubok, suliranin sa buhay na dumarating sa atin, ay patuloy pa rin ang paghingi natin ng gabay sa Allah, ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. Higit sa lahat ay pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na tinatamasa natin sa pang-araw-araw. Isa ito sa pasasalamat natin sa Allah mga kapatid, sapagkat maraming mga tao na dahil sa mga pagsubok na dumarating sa kanila, minsan dahil sa tindi ng pagsubok na dumarating sa kanila ay yun ang nagiging dahilan kung bakit humihina ang kanilang pananampalataya. Kasi maraming mga tao na ang nagiging dahilan kung bakit humihina ang kanilang pananampalataya at nakakalimutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa pagsubok na kahirapan. Tunay na matindi ang pagsubok na kahirapan kasi maaari itong maging dahilan sa isang tao na maging pabaya siya sa kanyang Panginoon. Makakalimutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa tindi ng kahirapan na kanilang dinaraanan. Katulad halimbawa ng mga tao na sila ay sobrang kumakayod sa kanilang buhay, 24/7 sila nasa trabaho, wala na silang oras sa kanilang pamilya, wala na silang oras magsala dahil sa trabaho, kinakailangan nilang kumayod sa buhay Yun yung sinasabi natin na dahil sa tindi ng pangangailangan at kahirapan na dumarating sa kanila, ay maaari itong maging dahilan sa isang tao para makalimutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lang doon sa mga tao na yun na anumang pagsubok na darating sa kanila, kahit gaano katindi yung kahirapan na darating sa kanila, ay nananatili pa rin ang kanilang puso na may takot sa Allah at may pag-aalala sa Allah. Gayon din, may mga tao rin na sila ay nasa magandang pamumuhay, nasa kaginhawaan, yung kanilang status sa kanilang buhay, yun din ang nagiging dahilan kung bakit sila naging pabaya sa kanilang relihiyon. Dahil sa sobrang yaman ng kanyang pamumuhay dito sa mundo, ang dami niyang business, ang dami niyang kayamanan, properties, ang dami niyang pinagkakaabalahan dito sa mundo. Pero ang katotohanan, yun na nagiging dahilan kung bakit nagiging pabaya siya sa kanyang Panginoon. Wala na siyang oras upang sambahin si Allah sapagkat ang kanyang buhay, ang kanyang oras ay nakatuon lamang sa makamundong bagay. Yun yung sinasabi natin mga kapatid, ang kaginhawaan at kahirapan dito sa mundo, kasama ito sa pagsubok ng isang tao dito sa mundo. Pero ang isang tao na may takot sa Allah, may tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung nalalagpasan niya ang pagsubok sa kahirapan, ay mas lalo niyang pinagsusumikapan na malagpasan niya ang pagsubok sa kanya ng Allah kapag dumating na sa punto na siya ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya dito sa mundo.